Welcome to Donmar TV News Channel. Dalawang event na nangyari kagabi. Dalawang mahalagang galawan kagabi dito sa Manila at sa buong bansa. At na-monitor naman ninyo. Una, yun pong COMELEC debate na in-sponsor siyempre ng COMELEC sa mga presidential candidate. At yan po yung ginawa siya sa isang lugar sa may Manila or sa Pasay, yan sa may Sofitel yata yun. Okay? Ganun pa man, ang kampo ni Bongbong Marcos ay hindi po dumating o si BBM sa debate na yan. Sa halip ay din nga ho siya nagpunta sa malaking rally ng BBM supporters, Sara Duterte supporters, diyan nga po sa may Marikina City. At katulad ng aking sinabi sa nakaraang videos natin, mas ginusto nga po ni Marcos na harapin ang tao kaysa makipag-debate na ang tingin niya ay nagiging paulit-ulit na lang ang mga issue. At alam ba niyo sa magkasabay na event na ito, ito'y sinasabi ko hindi dahil sa ako ay taga-SMNI kasi ako nandun din kagabi at kasama tayo sa nag-monitor sa mga rallying yan, ay talagang walang duda na maraming tao. Okay? Ito nga, ipakita ko yung ilang ano lang ko, yung crowd na nandun sa may Marikina. Tingnan mo na ito. Tingnan mo, puro pula. Ayan o. Ganyang karami ang tao sa Marikina kagabi. Mula umaga hanggang gabi. Umulan, umaraw, ganyan pong karami ang tao. Talagang punong-puno yung riverbank ba yun? Yung isang magandang lugar dyan sa Marikina. Punong-puno. Mula ho nung nag-motorcade pa ng umaga hanggang hapon ng gabi ay mag-rally. So ito yung mas ginusto at pinuntahan ni Marcos kaysa sa debate. Kita mo naman yung dami ng tao yan. At sabi nga ni Marcos kagabi, kanyang speech, sa lahat ng pinupuntahan nilang lugar, laging ganyang karami ang tao o sobra pa. Kaya mas nakabuti para sa BBM Sara ang kanilang desisyong huwag mag-attend ng debate. At ito, pasintabi na po. On record naman yan. Pwede nyong i-trace yan doon sa mga nanood kagabi. Pwede sabihin nyo, hindi nyo alam. Pero ito po yung figures na lumabas eh. Yun pong mga nanood sa 3 channel ba o 4 yan. Kasi COMELEC debate ito. Sa GMA7, 358,000. Ito yung mga views habang nagde-debate. Sa ABS-CBN, 180,000. Sa Rappler, 274,000. COMELEC 416,000. Kabuuan na views, mga nanonood dun sa debate kagabi, 1,228,000. Total na po yan. Pero alam ba niyo dun sa rally sa Marikina na inilive ng SMNI, Sunshine Media Network International, SMNI News, SMNI News Team, at ako'y kasama dun dahil nandun ako sa studio kagabi. Ito po yung kabuuan. Isang studio lang ho ito. Ibig sabihin, SMNI lang. Ang nanood, 2.8 million views doon sa Marikina rally ng BBM Sara Duterte. Nakita nyo? Ano ang ibig sabihin nito? Mas gusto ng tao manood at makinig kay Marcos. Mas gusto ng tao si Marcos ay nasa harap ng mga audience ng crowd kaysa makipag-debate. Yun ang malinaw na message nito. Okay? Hindi natin ho kinakalaban ang gobyerno at obligasyon naman ng COMELEC na sila mag-debate. Ang sinasabi lang natin, ano ang nangyari? Hindi ko nga alam, ako hindi ko rin napanood lahat eh. Paputol-putol lang dahil kasi nasa coverage nga kami kagabi. Diyan sa Marikina. Hindi ko alam kung bakit gano'n ang reaksyon ng mga tao. Parang boring daw, gano'n-gano'n. Negative eh. Negative ang feedback. Mas ginusto nga nilang lumipat sa SMNI sa panonood kagabi at makita nila yung napakaraming tao sa Marikina. At saka yung pakinggan, makita nila si Marcos. Maganda yung mensahe kahapon. Ano ba yung isa sa mga binanggit ni Marcos? Hindi tayo papayag na madaya ang sigaw ng mga taong bayan, hindi kami bayaran. Ibig sabihin, voluntary silang nasa rally. Biro'y totoo. Sinabi ni Marcos na gusto rin niya mag-deliver ng maraming kape
sa mga botante para hindi daw makatulog or gising na gising sa araw ng eleksyon at bilangan. So, ibig sabihin, alam nila ng mga Marcos at Marcos supporters na daya na lang ang makakatalo sa kanila. At kung mayroon nagbabalak ng daya, huwag lang yung ituloy. Hindi po papayagan ng taong bayan yan. Nakita naman nyo ito, inuulit ko. COMELEC debate. Dapat milyon-milyon, mas marami ang manood at makikinig dyan. Pero bakit nabaliktad? Inuulit ko, SMNI views doon sa rally kagabi, 2.8 million. Sa COMELEC debate, 1.228 lang ang views nila. Ilan channel na yan? 4 na yan. Pati yung COMELEC. So, isipin mo. Ayaw na ng tao. So, ngayon, paano nyo dadayaan yan? Paano nyo pupursahin ang mga supporters ni Marcos at Marcos Camp na gawing kalokohan ng eleksyon? Huwag. Please. Huwag po ninyong pakialaman ang desisyon ng taong bayan. Baka po tayo'y magkagulo. Sinasabi ko, hindi ko po hinihikayat. Ayaw ko ng gulo. Baka po magkagulo ang ating bayan. Pag pinakaalaman na kung sino mang merong interest na panalunin ang kanilang kandidato sa magitan ng pwersahan o pandaraya o hindi yung pulso at desisyon ng taong bayan, huwag na huwag po ninyong gagawin. Dahil ang milyon-milyong supporters ng mga Marcos, Sara, Tandem, hindi ninyo mapipigilan yan. All over the Philippines. Iba pa yung mga overseas Filipino workers. Ipagkatiwala po natin sa taong bayan kung sino ang gusto nilang maging pangulo after election. Kung sinong kanilang ihahalal, atin pong irespeto ang kanilang exclusive na karapatan. Huwag manghibabaw sana ang personal interest ng iba. Huwag sanang magpagamit ng ibang political party at candidate sa interest ng ibang sektor o third party na gustong laruin itong eleksyong ito. Pabor sa kanila. Huwag na huwag po. Gising na gising ang taong bayan. Hindi ko po sinasabi ito para hikayatin ng tao. Ayaw ko. Ayaw ko ng kaguluhan. Gusto ko katahimikan, maayos na eleksyon. Kaya ang aking pakiusap at panawagan, huwag ninyong lulukuhin ang taong bayan. Huwag niyong dadayain ang taong bayan. Kung ano man at kung sino man nagpaplano nito, ay mananagot kayo. Hindi mapipigilan ng kahit sino ang pwersa ng taong bayan sa gusto nilang maging pangulo. Dahil kaya nga tayo mayroong political exercise, yan ang tamang paraan, tamang venue para maglagay tayo ng bagong pangulo. At sa lahat ng mga survey, number 1 si Marcos Sara. Sa lahat ng malalaking rallying totoo, rally ang motorcade na totoo, yung crowd, yung dami ng tao, hindi nakakalayo sa numero ng mga lumalabas sa survey. Ibig sabihin, leading talaga sila. Habang papalapit hanggang sa araw ng eleksyon. Kaya huwag niyong papakialaman yan. Kumampanya kayo, magsimikap din yung ibang kandidato kung paano kayo makakuha ng suporta. Pero pagdating ng eleksyon kung ano ang desisyon ng majority na Pilipino, yun ay ating irerespeto. Okay? Yung mga siraan, personalan at iba pa ng mga anti-Marcos, laban kay Marcos, sunog na yan. Ala na yan. Hindi na pinapansin ng tao. Marcos na ang kanilang sinasabi kahit anong inyong mga paninira. Hindi ko alam kung bakit ganyang katindi. Taong bayan po yan. Hindi natin pwedeng turuan at hindi natin pwedeng pigilan.